ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme Isko Moreno Dumagoso. Si nanay nagre-request mag-dying inside daw. I love you. Hi! Hello! Nako, siesta. Oh, atrasado ang oras ko. Dapat nagpapahinga kayo. Tingnan nga natin kung sino ang pinakagising pa. Oh, doon sa Kodli, yan, yung mga nagliligawan dyan. Yan. Kasi dyan lalahan ng nililigawan eh. Hi! Hello! Malakas. Ito kayong wakali. Hi! Hello! May kalalagyan kayo. Tingnan nga natin. Hi! Hello! Gising na gising pa. O sige, taas sa kamay. Tapos sabay, inat-inot. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo at maraming salamat. Maraming salamat at tinugon ninyo ang aming panyaya. Bagamat marami kayong mga gawain sa bahay, o dili kaya, malamang by this time nagpapahinga kayo, ngunit nandito kayo ngayon sa amin. Kaya maraming salamat po mga nanay ko, tatay ko, mga lolo't lola ko. Pumanatag naman kayo. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Opo, ang dami nyo ng problema sa buhay, araw-araw na kinakaharap. Pati ba naman yung away ng mga politiko, poproblemahin nyo pa rin. Alam naman ng taong bayan kapag maghahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapit bahay, kaaway din. Pagtapos ang eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkapit bahay, kaaway pa rin. No? Kaya pumanatag kayo, mga lolo't lola ko. Dito, hindi kayo makukusumi dahil wala kayong maririnig na panira. Opo, wala kayong maririnig na mga masakit na salita. Dahil kami, ang bilin ko sa Your Miss Choice, sabi ko sa kanila, umayos kayo. Yung utaw, binigyan na kayo ng oras. Ngayon, huwag nyo nang sayangin. Dahil kung kayo tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. At kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. At kalaunan pagdating ng araw ng paghukom. Hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon. Tama po ba? May nangonsumin ba sa inyo rito? Buti naman. Kamusta po? Si Apple daw. Masakit ba sa tenga? Kayo naman na may problema, nakikinig lang kayo Ayusin nyo yung tenga nyo, huwag yung boses niya. Anyway, kamusta po kayo? Di salamat sa Diyos. Opo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos, dala ng ilang taon pa lang na nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami. Takot na takot tayo, baka tayo magutom o mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Dala ng pandemya. Kaya salamat sa Diyos, ano't ano pa man ang nangyari sa nagdaan at ano't ano pa man ang mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon, salamat sa Diyos, ito tayo nasa SM San Lazaro, buhay tayong lahat. Nakaraos, nakatawid. Ayun ang mahalaga. Dahil habang buhay may naman. Nay, tayo. O basta tayo chill-chill lang, real talk lang tayo. Matanong ko lang po kayo, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor
kung meron namang mayor na nakaupo? Hindi namin nakita yung hinahanap yung dati. Yung dati hinahanap. Hindi na satisfy sa amin. Hindi lang kita ang usapan ko eh. Wala. Mahirap sundan kasi si Yorme. Sa totoo lang, walang kamulat ko eh. Easy. Puso nyo, nakadikit lang yan. Kami nga, Hindi, kaya ko yan natanong, siyempre, nangangamba din ako. Abay, bakit? Dahil yung mga nangaupo, alaga ko po yan. Opo, hindi naman yan kailan. For almost 20 years, inaruga ko yung mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan itinanggi. Tingnan po natin kung totoo bang inaruga ko yung kanyang mga anak. Tingnan po natin ha. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? family. Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan o hindi naman ako para umusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan, kalaunan. Tama po ba? Nay, inyo, matanong ko lang kayo. Maghanap kayo ng kahit na isang dumagoso lang sa City Hall. Wala. Bakit? Dahil bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko ang mga anak ko, inuna ko ang mga anak ni Boss Danny. Dahil tayo mga Pilipino, hindi lang mga batang Santa Cruz. Ha? Hindi lang batang Maynila. Bilang isang Pilipino, isang itinatangos ng ilong natin, o ipinagmamalaki natin kaugalian sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw ng at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Kaya naman, inayos ko. Ngayon, tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot, opo. Bakit? Pilipino ko eh. Ganun talaga tayo. Kaya lamang, may pakiusap lang ako. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tanong, bakit sila nagagalit? Yung taong bayan sumisigaw. Masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan sinasabi, bumalik ka na. Bumalik ka na. Yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na. Ako sinigawan niya. Huwag ka na bumalik! Tama, sakit sa tenga. Pareho tayo eh. Yun din ang naging reaksyon ko eh. Napanood nyo? Napanood ko din eh. Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Hindi naman kanila yung pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. At kami, empleyado lang ng mamamayan. At ang kontrata namin ay 3 years. After 3 years, expired. Tapos babalik ka sa taong bayan. At pag nagustuhan ng taong bayan ang trabaho mo, ang sasabihin ng taong bayan, approve, renew ka for another 3 years. Tama, mali? In fact, kapag naging mabuti ka pa sa iyong tungkulin, ipopromote ka pa ng taong bayan. Katulad ng ginawa sa akin ng mga taga Maynila. Una, sa Tondo, konsihal, 9 years.
finish or not finish, pass your paper. Tama po ba? O kayo, kasama mga taga Santa Cruz, taga District 2, 3, 4, 5, 6 at District 1, ginawa ninyo akong Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. Finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa ninyo akong nagagalit. Pati yung congressman yung si Chihuahua. Nung araw, panay sila papuri ng papuri ng papuri. Akala mo ako na puri ng puri. Ngayon ako na pinakamasama sa paningin nila. Ano ba pinangangamba nila at pinangungunahan nila magiging desisyon ng taong bayan? Tingnan ninyo naman. Kayo naman po ang malagay sa sitwasyon ko. Ba't naman ako hindi magtatampo? Unang-una, waglit ako na wala. Binago-bago na nila. Kaya nga natin sila binoto, ang buong akala ko, ewan ko kung akala nyo rin, na kung ano yung nasimulan ko, itutuloy na lang nila. Waglit binago-bago na. Ano unang-una nilang binago? Yung pinakamalapit pa sa akin. Tungkol sa senior citizen. Tingnan natin ha. Nay, tay, totoo ba? Na kapag araw ng payout, halimbawa first quarter, at wala ka sa araw ng payout ng pensyon, forfeited na yung pension mo. Mali yun. Mali yun. Tingnan natin ha. Nay, alalahanin natin kung ano nangyari. Wala pa naman kayong Alzheimer's, no? Wala pa. Kasi iba dito, parang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. Ibig sabihin, sa dinami-dami na nagdaang mayor, sa hinaba-haba ng panahon ninyo ng pamumuhay sa Maynila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi ang binoboto ng mga taga-Maynilang mayor, laging konti na lang ang birthday. Totoo naman. But you took the risk of electing a young mayor. At yung batang mayor na yun, gumawa ng isang programa para sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, lahat ng senior citizen, pantay-pantay, may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Ano sabi ko? Nay, huwag kang mag-alala. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, doble ka sa second quarter. Tama, mali? Ano pa sabi ko? Tay, huwag kang mag-alala. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Ano pa sabi ko? Mga lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Ganado kayo, ha? Ay, anong ibig ko sabihin? Pag hindi mo nakuha yung buong taon, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig ang makukuha ng matanda. Kung 2 silang matanda sa bahay, 12,000. Kung 3 na silang senior citizen, 18,000. Panatag na panatag yung tao. Hindi siya nangangamba. Kasi hindi naman mahulaan ng matanda kung anong araw ang payout. Ano nangyayari ngayon? Siyempre, sa takot ng matanda, alam naman ng mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Maaga nagigising yan. Sa takot, sa nervyos, anong gagawin ng matanda? Paggising sa umaga, saan niya pupunta? Chairman, balita. Wala pa, Nay. Sawi, uwi, tulog. Gising ulit bukas ang umaga. Saan naman pupunta yan? Naku, nandun naman sa orketa yan. Chairman, ano na?
Lolo, wala pa. Eh, mamalas-malas mo yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, Lola, namimiss ka na namin, pasyalan mo naman kami rito sa Bulacan. Lola, Lolo, namimiss ka na namin, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Yung pobreng matanda, walang magawa, apo tumawag, nagbakasyon. 2 days after, balik ng Abilida. Uy, Chairman, ano nangyari? Naku na'y nagkabigayan kahapon, wala ka. Hindi ko maintindihan, limandang piso ipinagdadamot pa natin. Sa totoo lang, ito rito. Yung iba naman sa inyo dito, may 500 piso eh. But it's not the money. It is not how much. It is the act itself. Sa hinaba-haba ng panahon, nagbabayad kayo ng milyar. Sa dinami-daming nagdaang mayor, for the first time nakita ninyo yung pagpapahalaga sa inyo ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Yun yung point nun. It's not the amount. It's not the money. It's the program itself. In fact, yung iba sa inyo pinagagalitan pa ng anak. Oh, ano sabi ng anak nyo? Nay, huwag ka nang pumili dyan ng init-init. Baka may stroke ka pa, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay. Ano sabi ng matanda? Ayoko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Alam mo yung itinatangos mo lang ng ilong, nangaramdaman mo, ay, may bilang pa ako. Hay, mahalaga pa pala ako. Importante pa pala ako. 500 piso, pagdadamot mo pa. O, Nay, totoo ba? Totoo ba na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na naman yun. Ulitin ko kasi kayo naman na nakakaalala dahil kayo naman nakatikim noong programa noong panahon ko. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. Bakit ko inisip na isama botante o hindi? Bakit? Kasi malayo pa, inabatan ko na. Dahil yung matanda, patuloy na tatanda. Tatanda at magkakasakit. Eh ngayon, nahirati sa karamdaman for 6 years. Dahil hindi na nakaboto ng 2 eleksyon, tanggal na sa listahan ng botante. Tama, mali? Pero buhay kayo ng asawa mo. Humihinga pa. Tao pa. Mamamayan pa. Dahil walang pakinabang sa boto, walang pensyon. Wow! Lupit nyo, Teng. Tatanda din sila. Una-una lang yan. Chihuahua. Hindi nyo napansin, bakit ko pinagpantay wala akong pinili? Mayaman, middle class. Dahil typically, ang gobyerno, kung tumingin, partikular. Ito hindi ginawa ko, pangkalahatan. Bakit? Para hindi na magkasamaan ang loob. Pero mo 2 kayong mag-asawa, nasa loob ng bahay, may karamdaman, mano pa, may karamdaman. Yung mahal mo sa buhay, nanay mo, tatay mo. Tapos biglang mawawala dahil walang pakinabang sa politika, wala ng programa. Mali yun. Masakit yun eh. Tumulong ka na nga, nakasakit ka pa ng damdamin. O Nay, Tay, totoo bang wala na yung gatas ng issue? Totoo ba yung chismis na pinalitan ng stick po? Totoo? Galit talaga sa inyo. Ibigyan ko yung gatas para lumakas, binigay sa inyo, diabetes. Nay, Tay, totoo na ba wala na rin yung black rice at brown rice? Alam niyo ba istorya ng black rice? Napagalitan ako ng matanda dyan. Ang sabi sa ikaw, hindi mo na kami mahal. Bakit po, Nay? Yung binigay mo sa aming bigas, bulikbak. Maitim na, makunat pa, mahirap pang lutuin. Cake, wala na.
Eh sabi ko, Nay, pasensya ka na. Yan kasi pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Nay, Tay, totoo ba? Yes! Yung cake, naging cupcake. Totoo? Wala na rin? Wala ka na natanggap? Nay, Tay, real talk. You know what's ironic about the situation? The irony is, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Opo, alam nila ang dahilan ko kung bakit parang spoiled na spoiled yung mga senior citizen. Alam nila, kaya si Chihuahua, majority floor leader yan eh. Konsehal yan, majority. Pakasama ng amo niyang vice mayor. At alam nila ang dahilan ko kung bakit parang ini-spoil ko kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang birthday niyo. Real talk! Ba't parang pag birthday pinag-uusapan, kinakabahan kayo lahat? Ngayon, mag-alala dyan. Lahat tayo dyan pupunta. Una-una. Pero, kidding aside, you know, alam mo yung pakiramdam mo, ikaw yung bata, nasa loob ka ng bahay, yung mabigyan mo ng ngiti, yung matanda, yung maparamdam mo sa kanyang mahalaga pa siya, yung maparamdam mo sa kanyang pinagmamalasakitan mo pa siya. Tama, sinabi ni Gigi. Nung bata kami, malambot ang buto namin, matitigas ang buto nyo, inalagaan nyo kami. Ngayon naman, paano ba naman marupok na buto nyo, kami naman ang matigas ang buto, alagaan namin kayo. Alam nila yun. They should know. Why change it? Bakit kailangan pang baguhin? Bakit pagpatingkol sa senior citizen, pahirap ng pahirap, pawala ng pawala, paliit ng paliit. Pero kung makapagsumba sila sa Roas Boulevard, linggo-linggo, milyon-milyon ng gastos. Kung magpasyon show sila sa City Hall, milyon-milyon ng gastos pagdating sa matanda. Ba't parang namumutla kayo? Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo kumain? Ha? Hindi pa kayo kumakain? Taas ka kamay na hindi pa kumakain? Ha? Hindi pa kayo kumakain? O, huwag kayo maglala. Lilipas din yan. Alam nyo ha? Taga-Tondo Toits. O sige, Nay, Tay, umuwi kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Pag-asa man lamang, mabusog kayo ngayong araw na ito. Kaya ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, totoo ba na kapag kayo magpapacheck up sa health center, kailangan naka-online schedule pa kayo? Wow! Sosyal. Ano? Chinese general? It doesn't make sense. Nay, Tay, real talk. Diyan yung mahalata na ang leader, hindi niya nauunawaan ng katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit ko nasabi yun? Tingnan natin ha. Sige, sakyan natin, sumunod tayo sa pamahalaan, yun ang gusto nila. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Cellphone. Libre ba cellphone? Tos gas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Tos gas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Tay, ano pangalan niyo, Tay? Tatay Armando, kwentuhan lang to. Hindi to mangyayari sa'yo. Sample lang. Just for the sake of conversation. Isang araw, halimbawa, si Tatay Armando hinahapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center, hinahapo ako, magpapacheck up ako. Ano sagot ng apo? Tumigil ka lo ha, wala kang online. Ano nangyari kay Tatay? Paalam na aking ama. Kala mo, Apple, ikaw lang marunong kumanta.
doesn't make sense. Anong ibig sabihin? Magpapag-BP lang ako? Kailangan ko pa mag-online schedule? Wow! Nay, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, kaya hindi ko aakuin ako lang. Yung panahon na sinundan ko, si Era, si Alfredo Lim, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagachi, si Villegas, si Lacson, lahat na nagdaang mayor. Ang taong bayan pagpupunta sa health center, 1-2 sawa. Anytime pupunta ka sa health center, magpapacheck up ka. Bakit yung kailangan pang i-online? Oh, Nay, Tay, para mabilis ang usapan, kung manatag kayo, pangalawang pag-asang iuwi ninyo, may awa ang Diyos, nakabalik tayo sa tulong nyo. Ang una kong ibabalik ko yung bakuna laban sa pneumonia sa mga matatanda. Naalala niyo yung bumili ako ng dati? Vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. Dahil nawala na rin yung bakuna ng sanggol. Ibabalik ko ang Metformin Losartan. At ibabalik ko, Nay, Tay, yung iron and calcium para sa mga buntis na mga nanay at tatay nating umaasa sa health center. At higit sa lahat, ibabalik ko yung dating magaang accessible na sistema ng healthcare system natin sa health center sa Manila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot dito, hindi ako. Opo, kasi siyempre, ako may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. Pero pag sa akin ang galing, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Pero kayong tatanungin ko, kung napapansin ninyo, yung napapansin ko din. Nay, Tay, mga lolo ko, mga lola ko, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Totoo? Walang charutan? So, yung napapansin ko, napapansin niyo din. Ano nangyari sa atin? Bakit tayo bumalik sa dekada 80? Kasi, nandoon na tayo sa truck na compactor eh. Maayos na kolekta, pati looban nakukolekta ang basura. Ngayon bumalik tayo doon sa truck na malaking hindi mo maintindihan, ni hindi makita yung kalsada natin, pagkalaki-laki naman ang kalsada. Ano nangyari? Bakit kailangan baguhin? Panatag na ang tao eh. O ngayon, nakapunta na ba kayo sa Blooming Tree? Wow! Masarap. Huwag kayo magalala. Ako, sanay. Ewan ko kayo. Inaalmusal ko araw-araw yan. Hindi nakalulungkot isipin eh. Mga nanay ko, mga tatay ko. Bakit tayo backward imbis na forward? Nay, Tay, nakalulungkot isipin. Lalabing 7 lang ang LGU sa Metro Manila. Tingnan nyo, pangilan tayo. Number 17 out of 17. Tinalo pa tayo ng Pateros. Opo, saan galing yan? Sa akin? Hindi po. Siya sa atin ninyo. Philippine Statistics Authority. Gobyerno. Yung paglago natin, bumagal. Nay, Tay, nung binoto ninyo akong mayor, number 16 tayo. When I left the city, we became number 3 in just 2 years. Naalala niyo? Nay, Tay, kung dito, pangkulilat tayo, dito sa sumunod, number 1 naman tayo. Sa krimen. Sa buong Southeast Asia, not Philippines,
not Philippines, but Manila. Pansinin niyo po yan, puro syudad po yan sa Southeast Asia. Makikita niyo pa dyan, may Iloilo, may Cebu. Nay, tay, ano nangyari sa atin? Anong ibig sabihin niyang number 1 tayo sa crime index? Number 1 naman tayo sa patayan, holdapan, nakawan, droga. And kanina, dyan sa Abad Santos, along Tayuman, sa kanto, bata, sumakay na naman ng jeep. Broad daylight. Nung isang araw, sa Artel, binubuksan yung kotse. Nawala yung takot ng mga tulonggis. Nagbalikan na naman sila rito sa Maynila. Para bang walang gobyernong hindi mo maintindihan na tao. Hindi na malaman kung ligtas ba siya sa gabi o ligtas ba siya sa araw. Wala na pinipiling oras. Nay, tay, real talk. Naalala nyo ba? Noong panahon ko, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala nyo yan? Naalala nyo ba na yung dati, yung gobyernong mabilis kumilos? Naalala nyo yun? Namimiss nyo na ba yun? Then, nay, tay, mga lolo at lola ko, help me make Manila great again. Pangapat at panghuli, para uya na. Gutom na rin ako. Dahil pag umabot to ng dinner, mag-aabono si Apple. Ay, pero ito yung pinaka-importante sa lahat. Aba, bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga ba yan sa inyo? Dapat lang. Pera nyo yun. Nay, tay, nakalulungkot isipin na yung mga dati kong kasama na inalagaan ko, inaruga ko, lumaki at lumago ang karera nila sa gobyerno. Ako'y siguro maliit na bahagi lang na nakatulong sa kanila. Anong araw, panay sila papuri sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Nung nasa kabila, kasama si Chihuahua. Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yun? Narinig ko rin eh. Narinig niyo sila may sabi? Yun din ang alam ko. Tanong, gusto niyo marinig ang sagot? Naman. Bakit? Pera niyo yun eh. Tanong, gusto niyo malaman ang sagot sa akin mismo galing? Dapat din. Why? Leaders should owe responsibility. Ibig sabihin, ang mga leader, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong mundo, dapat mong panindigan ang bagay na ginawa mo sa iyong mamamayan at hayaan mo ang taong bayan ang humusga kung mali ba yun o tama. Hindi para magturo ka ng daliri at kung sino-sino sisisihin mo. Si ganito, si ganyan, sisi at sisi, except yourself. No. Leaders should stand by of what he did. And that is a fact. And that it should be. Nay, tay, real talk. Matanong ko lang kayo. Taas ang kamay ng may anak dito. Bay, malay ko kung dalaga pa kayo. Yung iba sa inyo, may asik pa. Sumobra sa asin niya, pwede na maging tuba. Suka. May anak kayo? May apo kayo? May pamilya kayo? Totoo ba? Kapag walang makain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. We. Di nyo. Iraraos nyo. Sige, tatawid nyo. Gagawin nyo ang lahat. Totoo ba ang kasabihan na ang isang ina o isang ama o isang magulang, susubo mo na lang, bibigay mo pa sa anak mo? Totoo yun?
Gagawin niyo ang lahat? No matter what? Iraraos niyo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lolo, when you elected me as your mayor in 2019, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung nakaraang administrasyon na walang iniwan sa akin ito. Why? Bakit pa ako maninisi? We have to move on with our lives. Why? Binoto nyo na akong mayor eh. Unang-una, hiningi ko maging mayor. Hindi nyo naman binigay sa akin yun ng kusa eh. Hiningi ko muna, binigay nyo sa akin, di tangan-tangan ko na lahat ng problema noon. Tama mali? Tama. Wala kayo narinig. Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Lahat ng libag, kadugyutan ng Maynila. Saan ka makakita? Sa labas mismo ng City Hall, sa opisina ng mayor, may tae. And I said to myself, how can I govern and how can I ask Santa Cruz people, uy, pwede ba mga taga Santa Cruz, pwede ba makisuyo, linisin nyo yung tapat ng bahay nyo? Isa lang isasagot sa akin ng tao, yung bakuran mo nga, hindi mo malinis, sa amin pa. That's why, nilinis ko ang Maynila. Inayos ko ang Maynila. In fact, lahat na nangyayaring pagsasaayos sa Maynila, it became a national policy. Kinopya ng DILG, pinatutupad ngayon sa buong Pilipinas. Ginagaya na tayo, umaayos na tayo. Pangalawa, kinausap ko yung mga negosyante. Ano sabi? Bumalik na kayo sa Maynila. Patawarin nyo na ang Maynila. Bakit? Gusto ko maghanap po sila ulit para makapagbigay ng trabaho. In fact, I went further. Kinausap ko McDonald's, Jollibee, Inasal, and so on and so on. Sabi ko, baka naman kung po pwede, mag-hire kayo ng PWD sa senior citizen diyan sa mga restaurant ninyo. Yung mga gusto pang matatanda na kumita ng hanap buhay man lamang. O, pumayag. Nay, tay, yung mga tulongges, anong ginawa ko? Anong sabi ko sa kanila? Kayong mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Nanay, tatay nyo nga, hindi kayo mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Pero anong ginarantiya ko sa mga taga-Maynila? Ano sabi ko? Pumanatag kayo. Pag ginawa nilang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Dahil hindi ko sila patutulugin hanggat hindi sila nahuhuli at ibigay sa mata ng batas sa loob ng musgado. Anong naging epekto? Our crime rate didn't slide. Crime rate died. Literally died. Virtually, ang mga kriminal na takot sa Maynila. Bakit? Ayaw nang nakukulong ng kriminal. Tandaan niyo yan. I grew up with them. Mas gusto nilang sumasabay, isahan. Pag nakukulong sila, ayaw nila yun. Bakit? Maraming bakukang doon. Maraming galisaso doon. Maraming lisa doon. Ayaw na ayaw, kaya doon sila takot sa atin. Nung inuhuli ko sila at pinananagot ko sa mata ng batas, lumilipad na tayo. Umaayos na tayo. Biglang boom! Bangga. Pader. Nagkapandemya. Mahuhulaan ko ba magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino, ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pitsa. Walang pitsa, walang chicha. Tama mali? Anong ginawa ko? 3 months. Pwede niyong siyasatin. Andiyan naman yan sa internet. 3 months hindi ako umuwi ng bahay. Not a single day. Not a single night. Doon ako natutulog sa sityo. Nag-iisip ako. Ano ang gagawin ko? 2 milyong bibig umaasa sa kanyang gobyerno. Wala na silang matakbuhan kahit kamag-anak nila. Bakit? It's a pandemic problem. It's everyone's problem. Ang tanging masasandalan ng tao ay gobyerno. Ito naman, at least, ako, sa Herrera, sa Oroqueta, sa Tayuman, sa Avenida Rizal, makapaglalakad ako
ng matangos ang ilong ko. At kayo na mga nangabuhay dito, kayo, testigo kayong buhay. Kaya natin sabihin, sa Maynila, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pantay-pantay, mayaman, middle class, mahirap, bawat pamilya may food box. Hindi pa ka naubos yung isang food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama, mali? Nakatawid tayo? Nakaraos tayo? Nay, tay, siya sa atin ninyo. Ito'y ikinatampo sa akin ng mga Metro Manila Mayor. Bakit? Tanging Maynila lang ang nakabili ng sarili niyang bakuna para sa mga tagalungsod ng Maynila laban sa COVID-19. 500,000 doses. Nay, tay, India nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, buday-buday ang tangke ng oxygen para sa COVID patient. Nay, tay, tayo may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, daang-daang libo ang isang gamot, mabuhay lang ang isang pasyenteng tagalungsod ng Maynila. Nay, tay, Chinese General Hospital nagkakaubusan ng kama, nagkakaubusan ng ospital. Ang Maynila nagpagawa 52 days. Manila COVID Field Hospital sa Luneta, worth 300 million pesos. Nay, tay, habang kinakaharap ko sa kanan, yung pang-araw-araw na pamumuhay ng tao at makatawid tayo, hindi ako nagpapigil sa kaliwa. Ng ano? Ng pinangako ko sa inyo. Na ano? Naayusin ko ang Maynila. Hindi ako nagpapigil sa pandemya. Itinuloy ko ang pangarap ko para kanino? Maaaring hindi sa inyo, pero para sa anak ninyo. Ano nangyari? Itinatag, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence. Malapit lang po ito sa inyo, siya sa atin ninyo. Andiyan dyan na makikita nyo yung tabing squatter. Alam nyo, nalulungkot ako Sa totoo lang, di ba, may Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. O, tingnan po ninyo. Lahat yan, kasalanan ko. Bakit? Inutang ko. Pero nung pinamimigay nila, sila raw ang may gawa. Pero yung pinapatayo, kasalanan ko. Nung tumayo, sila may gawa. Opo, real talk lang. O, nay, tay, habang tinatayo yan, nangyari lahat yan. Ito po, tinayo. Rosauro Almario Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, Albert Elementary School, Manila Science High School, itinatag, Baseco Hospital, itinatag, bagong ospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned public hospital na may MRI machine, na may CT scan machine. Nagtataka lang ako, bakit di isa sa inyo wala pa nakagamit 3 taon na ng MRI machine dito sa lungsod ng Maynila? 3 taon na akong wala. 3 taon na yan nabili ng syudad ng Maynila. Naturingan doktor sila. They should know better than me. Nay, tay, habang ginagawa ang latang yan, ginagawa yun sa kanan, ginagawa yun sa kaliwa. Tanong, Yorme, saan ka kumuha ng pera? Ano, umipot ako sa ginto? Wala. Ginamit ko abilidad ko. Bakit? Ganun ang pagiging magulang eh. Ganun ang pagiging ina eh. Ganun ang pagiging ama. Gagawin mo lahat, mairaos mo ang pamilya mo. Yorme, kanino ka ba nangutang? Sa Pilipinas. Ha? Ang labo mo naman kausap. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, ikaw nangutang din sa Pilipinas. Opo, sa gobyerno. Bakit? Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Madalit salita, Nay, tay, imomestra ko para mas madali maunawa. Itong ulo ko, hanggang pa ako, yan ang buong gobyerno. May 2 bulsa, isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, national
government financial institution. Ano na sa loob? Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Siksik-Liglig, umaapaw pa. Sa kanan, City of Manila. Alas, wala. Ano ang ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Dumukot sa kaliwa, inilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Yun daw ay mali. Mali daw yun. Mali. Abay, kung mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Sino majority floor leader nun? Chihuahua. Sino vice mayor ko nun? Siya. Tama mali. Mali pala eh. Bakit yung inaprubahan? Hindi pala tama eh. Bakit yung isinalang? Pero no, nagbibigay ng mga food box, ang ngiti. May paganyan-ganyan. Pero ngayon, lahat yun mali. Kung mali yun, sana anong araw pa? O ngayon, ito naman masasabi ko sa inyo. Kung yun ay mali, ito po ako, ipakunin niyo ako sa krus. Pero isa lang masisigurado ko, makapaglalakad ako ng matangos ang ilong ko kahit ako mag-isa. Isa lang masasabi ko, salamat sa Diyos. Ito kayo ngayon, buhay tayong lahat. Kaya nga yun ang ipinapasalamat ko sa Diyos kanina. Nakaraos tayo. Kaya nay, tay, mga lolo't lola ko, pwede ba makisuyo? Meron akong itatagubilin. Meron akong ipasasabi. Total, ipatatawag din naman kayo nun. Tama naman, ano? Puntahan nyo. Sayang din. Pero meron lang ako ipasasabi. Halimbawa, bagay, wala naman kinukwentong ginawa nila ng 3 taon nyo, kundi puro masamang ako may kasalanan sa utang eh. Malamang yun. Di bali. Ganyan talaga ang politika. Pero, habang sila nagsasalita, utang, pwede bang makisuyo? Pasabi niya naman. Kasi hindi naman nakaharap sa akin yung mga yun eh. Pwede bang pasabi naman? Ay! Puro raw kayo utang. Magsilayas na raw kayo dyan, si Isko na lang ang magbabayad ng utang. Pwede? Talaga? Promise? Tasa kami na walang utang. O kita ninyo. Pero ganun talaga eh. That's the real life. That's the real world. In life, you will do everything for your family. Unless hindi mo kino-consider na pamilya mo ang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kaya tay, real talk. Ano, gusto niyo pa ba akong bumalik? Baka naman sinacharo-charo lang ako dito. Para lang kayo nanood ng sini, natawa kayo. Brillo, gutom na kayo, puro kabagpatsan nyo. Huwag niyong ibubugayan dito, ah. Hindi nga. Gusto niyo akong bumalik? Promise? Taas ka kamay na gusto akong bumalik. Wee! Talaga? Promise? Thanks, ma'am? Sige. Nay, tay. Sige. Awa Diyos, sa tulong ninyo, pabalik na tayo. Ngayon, gusto ko lang makapagkwentas klaras sa inyo. Ako, I always try to reason out. I always try to explain things further so that the people will judge by themselves. Sila ang mumusga. Kaya lang ngayon, meron akong nakikita sa gobyerno. Ito naman assessment ko lang. Hindi pa factual. Pero pakiramdam ko lang kasi, mukhang wasak na yung gobyerno ng Maynila. Pakiramdam ko lang. Ang katwiran ko kasi dyan, simple. Basura nga, hindi nyo makolekta, gobyerno pa. Tama, mali? Ngayon, I need you to do something.
meron akong ipagagawa sa inyo. Real talk. Basta pumanatag kayo kung ano mga problema ng Maynila. In my own little way, may awa ang Diyos. Gagawin ko. Nagawa ko nga dati. Kaya natin gawin ulit. Tama, mali? Kaya lang may sekreto yun. Kailangan ko ng kasama. Alam nyo bakit? Pag ang ibinigay nyo sa akin, kontrapelo. Kontra lang ng kontra yun ng politika nila. Hindi kontra para sa buhay ninyo. Tama, mali? Yun ang naging sekreto nun. Kaya ako naging mabilis kumilos. Tama, mali? Pwede mag-request? Isa lang? Yung lahat, iwan nyo na sa akin. Pero isa lang ang request ko sa inyo. Pwede ba? Straight. Ay! Mabigat yung hinihingi ko sa inyo. Hindi biro yun. Mag-iingat kayo sa pagsasasagot. Baka mamaya politiko din kayo. Promise? O, sa taka mo, sisingilin ko kayo after election. Bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yan. Titingnan ko, nagprueba ba itong mga taga-Oroqueta? Bah, nagtotoo, straight, o after election, ako naman ang singilin nyo. Straight? Promise? Tubuhan man kayo ng kulugok? Promise, ha? Andiyan dyan, Bob Alvarez! Roland J. Chris Tagle. Mocha Uso. Mag-ingat kayo sa sagot sa susunod kong tanong. Sino mas pogi? Si Letlet o si Tol? Ha? Ha? Taas ang kamay na pogi si Tol. Taas ang kamay na pogi si Letlet. Let. O, sila na. Pero ang sinabi ko kay Tol, ikaw, maganda ang kinabukasan mo. At ako, nakikita ko na ang kinabukasan mo. Si Tol may bangs. Ngayon, susunod dyan sa gilid na lang. Ate ko si Alpam Sargal. Ito naman, we'll talk. Ako, in my own little way, nakatulong naman ako siguro. Ewan ko nala sa kanya kung lilinunin niya kay Chihuahua. Totoo naman. Hindi talaga naman. I have to always give those I need to be fair with you with the conversation. O nakatulong ako sa kanya. Lingunin niya yung hindi, tumigas ang leg niya, okay na yun. I move on with my life. Now, tanong ko lang sa inyo. Taas nga, ito survey ko kanina ko lang ito ginawa. Pangalawang tanong ko ito ngayong araw nito. Taas nga kamay ng nakinabang sa Quadcom. Yung imbestiga sa Congress. May nakinabang ba sa Santa Cruz? Napakinabangan ba ng taong bayan? Nagchismisan lang din sila dun eh. Tama ba? Akusasyon dito, akusasyon doon. Tama, mali? Napakinabangan ng tao? That's why. That's my question. Why? When you're representing your district, you go there, dumipad-dipa ka, at galingan mo, sana makakuha ka ng resources from national government, then you pull it to your district. Tama, mali? Ano nagawa niya sa mayroon dito, sa distrito niya? Kahit isa lang. May nakita na kayo? Parking. Pero sigurado ako may akap. Sigurado ako may tupad. Sigurado ako may AX. Taas ang kamay na kinabang sa AX. Tupad. Akap. Di wala. Bali wala. Well, now we move on. Gusto nyo ba ng congressman na nakikita nyo sa kalsada kasama ninyo? Yung binibisita kayo? Yung may tenga para makinig sa inyo kung ano pwede nilang gawing batas sa kongreso. Gusto nyo yan? O pwede makisuyo? Pagpahingay na natin si Chihuahua. Dali lahat sa Manila, so kulang ng hayop dun eh. Pwede ba? Ang ating congressman, Apple Nieto.
O, itong vice mayor ko, may asim pa. Mukha lang ko siyang 19.9. Naintindihan nyo na yun. Takorens na po yan. O, siya, graduate ng LaSalle Political Science. Ibig sabihin, she understands how government functions. Particularly, the parliamentary procedure in the Sangguniang Panlungsod. Siya, graduate ng LaSalle, dahil ko siya. Ako, graduate ng Ateneo. De Tondo. Tapos. Oh. Sanay, aral sa kanyang tatay as presiding officer of the City Council for 6 years. I think she will be the best asset for our city as presiding officer, ang ating Vice Mayor, Chi Atches. Promise, say. Tanong, naalala niyo pangalan nila? Kasi puro baguhan to. Si Tol lang ang antigo rito na bata. Say? O sige, para hindi nyo makalimutan ha. Kasi baka makalimutan nyo yung pangalan, 112 days to go. Opo, binibilang ko po araw-araw. Alam nyo bakit? Habang tumatambak ang basura, kabado ang kabado ko. Kasi of all the problems sa edad, ang sanitation walang pinipiling edad ha. Walang pinipiling mayaman, mahirap. Lahat tayo pwede magkasakit sa sanitation. Kaya ako talaga nagbibilang. But anyway, dalawang grupo lang naman ang pagpipilian ninyo para hindi na kayo ma-confuse. Unang grupo, Yorme's Choice. Matamis. Kabilang grupo, Lady's Choice. Kayo may sabi niyan, hindi ako. Ang tataba ng utak ng mga taga-Santa Cruz. Huli-huli. Oh. Yorme's Choice, straight? Yes. Sa inyo? Yes. Sa pamilya nyo? Yes. Buong kaanak? Yes. Uwian na po. Maraming salamat sa inyo. At para hindi natin makalimutan ng Ladies' Choice, bigyan natin sila ng team song sa Mayo. Ito po. Pag-graduate na natin yung mga yun. Promise! Uy, mag-iingat kayo, ha? Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Huwag kayo susuko. May awa ang Diyos, makakaraos na tayo. Ha? Maraming salamat sa inyo lahat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! That first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Tumagoso and Vice Mayor Chi Atchesa at ang buong Yorme's Choice ng Distrito 3.